Alexander myself. Matindi yun, great. Parang si Alexander the Great. But God is great. Amen? Amen! Nagala ko wala na kayo. Diyan pa pala kayo. Yeah. Sa Panginoon. At salamat sapagkat pinagtipon-tipon po muli tayo. And by the grace of God, we're still here, serving Him continually. Nagkakaroon man ng maraming gera sa iba't ibang bansa, ngunit tayo ay papatuloy pa rin sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Amen. Purihin ng Diyos. Patingin po natin ang ating katabi, mga katabi natin. Mapagpalang umaga sa ating lahat. Yunubon. Morning, good morning. Okay. Salamat sa Panginoon at nandito uli kayo, no? Amen. Ito po ay pagpapatuloy ng series natin na Better Together. Okay na, no? Hindi na bitter. Better Together. Pinag-practicean ko yan araw-araw. Better Together, Better Together. Pakisabi sa katabi mo, Better Together. Better together. Sa kabila naman, Together. Better. Forever. Together forever. Better. 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 Better together. Together. Forever. Forever. Amen. Kayo po ba'y siguradong mapunta sa langit? Amen. Kaya magkasama tayo sa pamilya ng Diyos magpakailanman, forever. Amen? Amen. Hanggat may hininga po tayo, nakakahinga pa tayo, we will unite in serving God, in glorifying God. So naalala niyo pa ba ang mensahe ng nakaraang linggo? Amen. Nakalimutan niyo na agad. Bilis niyo. Better together. Better together. Ano po mensahe ng nakaraang linggo? What is the message last week? Better together. Better together. And ano po yung tatlong S, the 3 S in walking, the benefits of walking in another person. Magbigay po na isa. Number 1, Safer. safer. Number 2, Supportive. amen. Number 3, Smarter. smarter. Praise the Lord, no? Kasi parang yung preacher, pagka makita niya parang hindi natututo yung nakikinig, parang walang kabuhay-buhay ang kanyang pagbabahagi ng salita ng Diyos. But is the listener learn, amen? Napakaganda naman na magturo dahil natututo po ang bawat isa sa atin. At napakahalaga na maintindihan natin na nung niligtas tayo ng Panginoon, we belong, sabi nga kanina, sabi nga nung nakalinggo, we belong To each other. in this place. Hindi tayo we belong in JMA. We belong in this place. We belong in the place of worship. In the place where God dwells and God's glorifying. Ito po yung church. So napakahalaga na magkasama pa po tayo habang nandito tayo. So pagpapatuloy naman po ng mensahe natin is God's house will turn it into home. So ano po ba ang pagkaintindi ninyo sa house? It's Ito po ay structure. structure. Bahay. Now, kapag sinabing home, It's parang parehas na, di ba? Kung isipin mo house, home, parehas na po yung pato. Pero hindi, iba to, magkaiba to. house is structure. Ang house, isang structure. Structure. Kapag sinabing home, yung house na yan, dapat may nakatira dyan. Someone is living there. Kaya sinabi siyang home because someone is living in that house. Naintindihan mo ba? Amen. Hindi siya masasabing home until wala pang titira dyan. Masasabi lamang itong tahanan na kung may tumatahan na ng mga tao. Ang bahay ay masasabing tahanan kung may nakatira na doon. Sinasabi lamang itong bahay kung wala na nakatira doon. So ito po yung essence ng God's house. We will turn it into home. Okay. Pupunta ka rito sa bulwagan ng panambahan. Tindi, no? Bulwagan ng panambahan sa ating Panginoon. Pupunta tayo rito. At hindi lamang ito'y in structure, but inside the structure, we are the people of God. Amen po ba? Amen. Are we the people of God? So the people of God dwells in this place. At sama-sama tayo nagpupuri sa Panginoon. Sama-sama nating idinideklara ang kabutihan at ang biyaya ng Diyos sa buhay natin.
Sapagkat totoo naman pong mabuti ang Diyos. Tama po ba? Amen. Totoo naman talagang masagana siya sa kanyang biyaya at awa. Masagana siya sa pagpapala sa ating buhay. Kung basahin po natin yung Genesis chapter 18, verse 1 to 9, nakikita po natin dyan. Sige, turn your Bible na lang. Ito po ay... Thank you. Ito po ay kwento patungkol kay Abraham. Matutupong pong nangyari ito. In Abraham's life. Na-encounter niyo po ang tatlong angel at ang akala niya sila ay Diyos. Mabasa natin dyan. Ang sabi dyan, kung basahin natin sa verse 1, And the Lord appeared unto him in the plains of Mamre, and he sat in the tent door the day, verse 2, And he lifted up his eyes, and looked, and lo, 3 men stood by him, and when he saw them, he ran to meet them. Matindi, no? Nung nakita ni Abraham, tatlong tao ito, siya po ay tumakbo at pinuntahan niya ito. Thank you, no? Okay? And then, sa verse 3, sabi niya, And said, My Lord, if now I have found favor in thy sight, pass me not, I pray thee, from thy servant. Sundan niyo na lang po. And verse 4, Let a little water, I pray you, be fixed, and wash your feet, and rest yourself under the tree. Verse 5, I will pitch a morsel of bread, and comfort you your hearts, after that you shall pass on. For therefore are ye come to your servant, and decided to do as thou hast said. In verse 6, Abraham hastened into the tent. Nagmamadali po si Abraham. Bakit kaya siya nagmamadali, no? Meron siyang pinagmamadalian. And Abraham hastened into the tent unto Sarah and said, Make ready, Sarah, make ready, quickly, 3 measures of fine meal, knead it, and make cakes upon the herd. And verse 7, And Abraham ran unto the herd, and fetched a calf tender and good, and gave it unto a young man, and he hastened to dress it. And verse 8, And he took butter and milk, and the calf which he had dressed, and set it before them, and stood by them under the tree, and they did it. And verse 9, And they said unto him, Where is Sarah thy wife? And he said, Behold, he is in the tent. So makikita po natin dito na nung nagpapahinga si Abraham, the Lord appeared in him in the place called Mamre. And then, noong maidilat niya ang kanyang mata, may nakita siyang 3 tao. Itong 3 tao, hindi naman to the 3 musketeers. Sino po na alam dito ng 3 musketeers? Hindi po ito nakamaskara, no? At Abraham, kami ang mga 3 musketeers. So, nung nakita ni Abraham, ang mga taong ito, siya po'y nagulat. At pagkakita niya sa taong ito, mga taong ito, siya ay nagpatiraba at lumuhod agad sa harapan. Hindi, no? Ganun katindi si Abraham. Makikita natin yung kanyang pagiging hospitality. Alam niyo ba yung hospitality? Amen. Parang hospital. Kaya hospitable. Accommodating. Accommodating. Pagtanggap ng bisita. Pagtanggap po ng bisita. Sapagkat napakahalaga po as a church, tandaan po natin, as a church, we will always be a warm people to accept or to accommodate such as visitors. Amen po ba? Hindi lamang visitors, new attenders, hindi lamang new attenders, ngunit mga members din naman. Amen? Amen. Gusto ko pong ipaabot sa inyo that tayo mga New Life Church members, tayo po ay hindi mga New Life Church tungangers. Amen. Alam niyo ba yung tungangers? Love Snappers. strangers. Amen? Hindi tayo mga tungangers. Amen? Noong ikaw ay nakatanggap sa Panginoon, meron kang joy. Tama po ba? Amen. Hindi joy na sabon. Hindi joy na pabango. Anong joy yan? Ito'y joy na kagalakan sa Diyos. At yung joy na yan, dapat ipakita mo rin yan sa mga bago.
Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, Kapatid. hindi tayo Hindi tayo. tungangers. Amen? Amen. Hindi tayo tungangers. Why? Because this God's house, we will turn it into a home. Nakagaya ng ginawa ni Abraham, nung mayroon siyang bisita, anong ginawa niya? Nakatunganga lang ba siya? Bahala kayo dyan. Dirty. Bahala kayo dyan. Problema niya na yan. Bisita ko kayo. Bisita kayo. Dito kayo sa bahay ko. Di sinabi ni Abraham yan. Kaya nung pagkakita ni Abraham sa tatlo, ang ginawa ni Abraham, nasabi niya verse 3, and he said, "My Lord, if now I have found favor in thy sight, pass not away." Huwag muna kayong umalis sa aking sambahayan, mga Panginoon. Amen. Kung kayo makakita ng pabor sa inyong paningin. I pray, sabi ni Abraham, akin pong pinapanalangin na kayo po'y manatili muna. Kayo po'y pagsisilbihan ko sa aking tahanan. Amen. Napahalaga po na as church, sinasabi natin we are better together, but we will not do our part as the church. Ang ibig ko sabihin, kung tayo ay mga anak ng Diyos, gagawin natin ang parte natin bilang mga anak ng Diyos. At mga bilang anak ng Diyos, pinapakita natin na ang kaligayahan na natanggap natin ay galing ito sa Diyos, pinapakita natin sa ibang tao. Di ba? Na napakahalaga na bilang ikaw Kristiyano, ipakita mo sa mga baguhan or sa mga kapwa mo Kristiyano that you treat them warmly. Amen. Na napakahalaga po niyan. Yung hospitality, you should treat a member warmly. Or new offender warmly. Hindi yung pagdating natin dito sa simbahan, para kang patay na kahoy. Maglalakad ka lang na parang walang nakikita. Para ka lang zombie na wala ka man lang paningin. Amen? Uy, Francis, kumusta ka na? Kumay ka ba? Wala ka. Gaganong ka lang. Okay. Hindi yung part ng pagiging Kristiyano mo. Amen? Amen po ba? Amen. Sabihin nga natin, hindi ako Hindi ako tungangers. tungangers. Parang pangit, no? Pero hindi ka dapat maging tungangers. Amen? Amen. Amen. Hindi ka dapat maging tungangers. Kung nandyan yung kapatid mo, bro, pagbihira mo sa laban sa Panginoon, nandyan ka. Hindi ka pa nasagasaan sa Pangit. Pangit, no? Ubro, salamat sapagkat dinala ka ng Panginoon dito para magpurit, magsamba tayo sa Kanya. Salamat sapagkat nandito ka sa presensya ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Hindi yung pag nakita mo ang bisita, kumain ka lang ng kumain, wala kang pakialam sa kanila. Sabi ba itong tao nito, itong damo na ito, dito sa church na ito, pahit ko dito. Hindi tayo ganun, amen? Amen. Kaya nga pag sinabing mga munggo, we are better together dahil ipinapakita natin that each other makes us better. Amen. So kung ganun ang magiging ugali natin, na pag mayroong member, we will treat them warmly. Siyempre, anong mangyayari? Magagalak yung mga bago. Uy, they are my family. Amen? Amen. Amen. So, tayo mga New Life church member, we are one family. Tama po ba? At kung mayroong bago, ititreat natin silang mainit. Amen? Hindi Amen. mo bubuhusan ng mainit na kumukulong tubig. But you treat it warmly. Amen. Kung kapatid, saan ka galing? Napagod ka? Galing ka ng soul? Halika, magkape ka muna. Ay, may galing sa soul, walang pakialam. Ay, bro, wala, ganun naman tayo minsan. Amen? Hindi natin naalala na, may kapatid akong baguhan, pwede ko, bro, gusto mo ng kape? Gusto mo malulot ka ng kape? Amen? Tindi mo, no? I mean, you should always treat each other warmly. Amen. Hindi lamang yung baguhan, hindi lamang yung luma. Lahat tayo dapat. Hindi tayo mag-iis naman. Maging tungangers lang dito sa church. Amen? Amen. Sapagkat napakagandang tingnan. Psalms 133 verse 1. Napakagandang pagmasdan kung lahat ng mga anak ng Diyos ay Nagmamahal. nagkakaisa. Amen? Nagkakaisa po ba tayo? Amen. Nagkakaisa tayo sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos sapagkat
Sa isang buong linggo na trabaho po ay ako'y nagtitiwala lamang sa biyaya ng Diyos. Totoo po, hindi na ako makapag-isip pagkatapos ng trabaho. Lunes hanggang Sabado, minsan wala na talaga akong maisip. Nabalaan ko na talaga sa pagod sa trabaho. Ngunit sa biyaya ng Diyos ay narito pa rin, nagpapatuloy pa rin kami. Kami ni Elder, mayroon kami mga struggle sa buhay. But still, dahil kailangan natin ang bawat isa, nandito po tayo. Amen. Nagpapalakasan po tayo. So ano po ang dapat natin gagawin kapag mayroong mga bisita o makita natin ang bawat isa? Number one, ito po yung hospitable. Sabi ng Merriam-Webster, siya adjective. Tingnan nyo. Hospitable. Ang hirap naman ito. Hospitable. Hospitable. Yeah, hospitable. Basta, hospitable. Yun na yun. Huwag nyo na lang basahin yung hospitable. Hospitable. That means you are generous and friendly to guests. Amen? Amen. You are generous and friendly to guests or visitors. You are not snubbers. You are not tungangers. You are friendly to your guests and to your visitors. Because your guest is my guest and my guest is your guest. Mahalaga yun. Napakalaga na may bisita ka o bawat isa sa atin, ikaw bisita ko, ako bisita mo, pahalagaan mo ko, pahalagahan din naman kita. Kaya po ang gagawin natin, sabi dyan, hospitality, treat a member warmly or new mga new attender. Treat them warmly as they are here in the home of God. Amen. Where we are one family sa ating Panginoon. So, number one na gagawin natin, we should stop. So, paano pong paraan tayo mag-stop? Tatlong bagay lang din po ito, tatlong punto lang po ito. Sabi dito, we should stop. Napakahalaga po, kung may mga baguhan o tayo mismo sa sarili natin, kung makita natin ang bawat kapatid natin, meron ka mang ginagawa, meron ka mang kabisihan sa buhay mo, tigil mo yan. Amen? Amen. Stop. Stop. And Hindi then, mo lang. nung alisin, may trend. Hindi nakakatawa. Stop and then talk to him, treat him warmly. Napakahalaga po, pag makita natin siya, ay titigil ka muna. Hindi titigil na wala kang pakialam, tumigil na nakita siya, titigil ako, sabi ni Pastor. Ay titigil ka lang. At sabi mo, stop! Stop in the name of love! You stop there in your place. And I will tell you what. Diba yun? I mean, sabihin mo lang sa sarili mo, ay kailangan kong mag-stop. Bakit? Dahil gusto kong i-treat siya, gusto kong kamustahin siya. Amen? Amen. Gusto kong batiin siya dahil ang isang pagbati mo lang sa iyong kapatid, napakalaking kagalakang magagawa niyan sa kanyang puso. Amen? Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Hindi ko alam ang pinagdaanan nyo. Ngunit kung batiin nyo ako at babatiin ko kayo, tiyak maiibsan yung mabigat ang naramdaman ko. Amen? Amen. Aminin po natin. Kaya nga, better together tayo eh. Kung mayroong mga bisita, you should stop. You should stop. At hindi na nagtatapos sa stop at makatunganga ka na lang. Stop, tunganga, stop, tunganga. Hindi ka pupunta mo sa simbahan, stop ko po, stop ko po. Pagkatapos mo naman magsamba, uwi naman, trabaho naman. Wala ka na lang pangumusta. Wow, stop. Pangumusta ka naman. Amen? Napakahalaga yun. Ang ginawa po ni Abraham, ang sabi dyan, nagkaroon siya ng enthusiastic heart. Alam niyo po ba yung enthusiastic heart? Amen. And excitement. Itong kaganahan niya na tanggapin ng bisita, nandyan sa puso niya. Bakit? Alam niya yung kaligayahan na siya nakakilala sa Diyos. At may pananampalataya si Abraham sa Diyos. Amin po ba? Amen. Sapagkat si Abraham ay ama ng ating pananampalataya. There's no other father of faith except Abraham. Because Abraham is the father of our faith. Kaya ganoon niya na lang kasaya na ipakita sa kanyang mga bisita yung warm na pagtanggap niya. Sabi naman, and he lift up his eyes and look. Tingnan ninyo, napakasarap po ng higa ni Abraham doon sa lugar na may puno.
At sarap siguro ng pagduyan-duyan niya noon, pagsipol-sipol niya. May hangin pa. Pero dito sa Korea, bawal po atang sumipol. Whistle here in Korea, Pastor Paul, is not good. Like, ghost is come. They said something. No? Some Koreans said in my company, if you whistle, the ghost is coming. So I stopped whistling. Hindi ba, kung umiipil kayo sa gabi, pumupunta yung ahas. Snake coming. No, huwag kang sumipol sa gabi. Whistling in the night is not good. The snake will Come inside. I thought the ghost come when you whistle. The ghost come. They said, so ganun. Malamang ganun ang ginawa ni Abraham na kasi kusipol siya habang nagpapahinga. No? At nung nakita niya ang tatlong taong ito na nakatayo doon sa harapan niya, sabi doon, and he lift up his eyes and looked, and lo, 3 men stood by him, and when he stood them, he ran to meet. Anong ginawa niya? He ran. Hindi sinabi na he walked. Talaga tumakbo siya. Excited siya. Tumakbo yan. So excited. Akala mo, chicks yung tinakbo. Ay, chicks to, tatlo pa rin. Bilisan, no? Excited, no? Nakakita siya ng bisita na tatlong ito, ganoon niya ka-warm na tinanggap ang bisita, tumakbo siya. He ran, sabi dyan, he ran to meet them. Amen? Amen. Tayo ba dito sa church kung may bisita? Wala lang. Dadaanan mo lang. Ay, magkakanyang pulasan na yan. Pag-uwi. Amen? Where is the fellowship? Where is the better together? Pag ganun tayo. Amen? Na, kailangan mo uy bro, nandiyan ka na eh. Salamat sa Panginoon at hinatid ka rito. Salamat sa Panginoon mo dahil gumawa ka na kahit hindi naman. Salamat sa Panginoon, sister, dahil gumanda ka. Kahit mabubola lang. But napakahalaga yun that you show it with enthusiasm heart. Ibig sabihin talagang ikaw ay nagnanais. Pero kapag nanais na i-treat mo ang kapatid mo na bilang kapatid, amen? Na i-treat mo ang iyong kapwa pananampalataya na ito'y kabilang sa bahagi ng Diyos. Hindi tayo parang mga pinagdaanan nating relihiyon na pagkatapos magsimba, magkanya-kanya na. Tama mo ba? Yes. Pagdating mo, walang pakialam. Pag alis mo, mas lalo mo walang pakialam. Pero pagdating sa bahay, chichismisan ka doon. Amen? Amen. Ay, si ano, talaga na, pasimba-simba to. Pero tayong mga tunay na Kristiyano, hindi. Dahil pagpunta natin dito, nakikita natin yung pag-accept natin sa bawat isa. At yan po ang napakalaga. We should stop. We should enthusiastic heart at excitement kung magkita po tayo ng moment. Tatanungin ko po kayo, kapag nakita niyo po ako, ano pong pakiramdam niyo? Wala lang. Masaya. Masaya. Plastic. Promise, Pastor. Masaya Nakita niyo ako, pag Sabado pa lang, wala lang, no? Lagi kita binabate, Pastor, Lagi kita binabate. Ay, si Jelay, Sis Jelay. Sis Jelay, lagi ako binabati. That's why naman. Gusto ko. Ganyan. At ako din naman, aminin ko rin. Minsan, sa talagang argue ng trabaho, hindi ko na lahat mabati. Hindi na lahat makumusta. Minsan, ang sarili ko nga, hindi ko lang makumusta eh. Pwede ba yun? Pwede. Tama. Pati sarili ko. Napapabayaan. Pwede ba ako? Ito wala ako. Pagtingin ko sa lamin, ako nga. Ito ba lang? Ito lang ang figura. Pumogi lang, gano'n. Praise the Lord. Amen. Kaya napakahalaga po na magkaroon tayo ng enthusiasm heart, enthusiastic heart, and excitement pag makita mo ang iyong kapatid. Amen? Amen. Ito'y magpapakita na ito ang tunay na tahanan ng Diyos. Ang tahanan ng Diyos ay hindi boring. Ang tahanan ng Diyos ay buhay. Amen. Makikita niya sa iyo at saka sa akin. Amen. Amen? So sabi niya Abraham, okay, my Lord, if now I have found my favor in thy sight, pass me not, my Lord, huwag po muna kayong umalis. Hanggat maaari dito po muna kayo. Hanggat
maaari gusto ko po kayong paglingkuran. Kaya sabi niya doon, okay, sige, tinanggap naman ng 3. Okay, walang problema, Abraham. Sige, magigib ka na. Magsalo ka na at paghanda mo kami. Astig yung 3 musketeers. Astig sila eh. Utusan pa si Father of Faith. Kaya kapag may guest ka, talagang iparamdam mo, siya ay guest mo. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Sino po ba yung may kanya-kanyang bahay dito? Itaas yung kamay sa Pilipinas. Amen. Parang ayaw nyo na bisita. Ayaw nyo na itaas yung bahay. Gusto nyo na nga ito, bisita eh. Amen, taas yung kamay. Sino po may mga bahay sa Pilipinas? Aminin na natin. Amen. Okay, ganito. Bahay Kung may kami. bisitang pupunta sa inyo, anong gagawin ninyo? Asikasuhin. Amen, makapasukin. Pamirindahin. Hindi. Pauwiin. Ay, hindi. Patutulugin. Patutulugin. Bibigyan ng magandang akomodasyon. And you will treat him warmly as your family. Di ba ganon? Hindi yung pag may bisita ka, andito ka na naman. Andito ka na naman. Ano naman? Mamumutang ka na naman. Lagi ka naman ganyan. Ganon yung iba, di ba? Mabis di ka naman talaga mamutang, may bisita ka na. Oo, makikain ka na. Dito ka na naman! Makikain ka na naman! Ano ka pa naman? Pulubi ka? Amen? Amen. May gano'n. Minsan, dun sa amin po, sa mission namin, marami akong binibisita. Sometimes, nagbubukas ng pito, mga 1, 2, 3 buwan, pang-4 na buwan, papunta pa lang ako, kulang na lang sa akin yung pinto nila at saraduhan ako. Sabi ko, ganun pala talaga minsan ng tao. Pagka mairita na sa bisita na to si Pastor. Mas lang ka visitor anymore. Lagi na lang eh. Kulang na lang tumira sa amin. Pero hindi. Nais mo silang bisitahin at ikalinga sa salita ng Diyos. Pero may mga tao talagang ganun. Makikita ka pa lang sa unahan, may dala kang Biblia ako. Si Pastor! Tayo! Saragay! Isa na! Labasin na! Talaga nasasaktan ako. Ayaw ko sa bahay. Hindi ako. Ang bihira to, sila na nga ang masisira ng salita ng Diyos. Nagtatala naman akong pang-snack. Marunong akong pansit na dala-dala sa plastic para mag-snack kami. Ako magpapakain. Pero minsan pa talagang realidad at tao ganun talaga. Amen? Amen. Kaya nga, baguhin natin yung mind natin na hindi tayo ganun. Na kung may bisita tayo, kung may mga kaibigan tayo, treat them warmly with enthusiastic heart and excitement. Amen. Kung ako, karinong membro, at may pastor na bibisita sa akin, sabihin ko, Pastor, sige, dito na lang kayo lagi. Kahit tuyo ka lang at itlog lagi at laki ni ulam natin. Okay lang, Pastor. Dahil ang likod ng Diyos, ang pinakamataas na pagtawag ng Diyos sa Kanya. Kaya handa ko, or you treat them warmly. Sabi nga dyan, be my guest. No? Be my guest. If you have your guest, your guest is very important to you. At sabihin mo lagi, bro, you are my guest and be my guest. And my guest is your guest and your guest is my guest. Mag-iskisan tayo. Mag-iskisan tayo. Guess. Mahalaga po yung guest natin. Kailangan natin pahalagahan. My guest, sabihin mo after mo, my guest is your guest. My visitor is your visitor. Bisita mo, ay bisita mo rin yan. Hindi pwedeng bisita ko, hindi mo na bisita. Bisita mo naman yan po. Pakialam ko dyan. O para Henry, bisita mo si Manny. Sige, pakainin mo doon. Bahala ka dyan. Bisita mo, tinalala mo yan dito. Tapos, ako ang anuhin mo. Ano ka ba naman? Problema mo na yan. Tama ba yun? Amen? Ano yun? Sabihin mo na, my guest is your guest. My guest is my guest. Anuhan mo ba? Kapangit, di ba? Kapag sabihin mo, my guest is your guest, and my guest is my guest, parang wala tayong pakialaman. Ano ba't naging isang pamilya tayo sa New Life Church? Ano ba't naging anak tayo ng Diyos at nakatanggap tayo ng biyaya ng Panginoon? Amen? Amen. At ang bawat isa sa atin, ipapakita natin ang kalagahan natin na tayo hindi lamang mga membro, parati tayong bisita kada linggo. Amen? At ang bisita kada linggo, you should treat it warmly, enthusiastic in your heart. Stop, look, and listen to Him. At maaari ang gagawin mo yan. And then, hindi lamang yun. Pangalawa, you should invite. No? Invite Him.
Pagdating, okay, kumusta ka bro? Tapos, ito yung CR namin bro, baka gusto mo mag-CR na. Si Aragan. Hindi mo lang kape. Hindi mo kami pinakain, pinasiyan. Wala dyan. Ibig sabihin, yung heart mo na warm mo siya tinanggal, yung needs niya, sinasabi mo. Amen? At sabihin mo, oh bro, kapag mamaya sa worship, masi-CR ka, nandun po yung CR namin. Pag hindi mo itunuro, baka sa gilid-gilid magsi-CR. Kasi tayo mga Pinoy, para tayo mga aso eh. Wala tayong pakialam. Gano'n na gano'n. Wala kurente na yung nagano'n na. I thank God that I am here in Korea and I serve their law and their practice, their discipline. I did not see Korea going like this or like this. CR talaga. Wajan sin madali. Wajan sin. Tayo walang jump sin. Basta dyan sa tabilang sin. Dyan sa tabilang sin. Saan kong ihiyan na dito, Bert? Ay, dyan sa poste. Siyam sa gilid-gilid. Pangit, no? Dyan shield. Para ibig sabihin, napakahalaga na ipaunawa mo sa kanya na anong gagawin niya kung baguhan man siya. Anong gagawin niya? No? Okay bro, ito na yung kape mo. Hindi mo na naalaman na ito pala tao ito. Inaanto, kailangan niya ng kape. Ano mo ng kape? Itong tao ito ay kailangan ng encourage. Encourage mo, i-invite mo siya sa kailangan niya. Hindi naman sabihin mo na, oh, bro, kailangan mo pa ng pera? May pera ako. Abay lang, maganda nun kung gano'n na sabihin mo sa akin. Amen? Kailangan ko talaga. Diyan lang. But you should always invite their needs. Simpleng bagay yan, pero ang laki ng magagawa niyan sa bawat isa sa atin. Because we are better Together. Better together. Sabi ni Abraham, said, my Lord, in-invite niya, bibigyan ko kayo ng tubig at manalangin ako sa inyo, Panginoon, at huhugasan ko yung mga paa. Amen? Amen. Ganun katindi. Ngayon ba, magagawa pa ba natin yun? Bro, halika dito at panalangin kita at hugasan ko yung mga paa. Hindi na kaya gawin yun. Babaho ng mga paa natin. Babaho. Putulin mo na lang yung paa mo eh. Gusto mo? Sa bangon niya. Ibig lang sabihin, sa pagiging enthusiasm ni Abraham, warm talaga ang pag-accept niya. He had the excitement in his heart na talaga kahit paliguan niya ang mga paa. Hindi mo paliguan lahat naman. Hindi maganda yun. Kanyang hugasan ang mga paa ng mga bisita niya. They invite. And sabi niya, and rest yourselves under the tree. Ibig si Abraham sana papahinga ng pahinga siya. Sabi niya, hindi maaari. Kayo po ay magpahinga dahil galing kayo sa paglalakbay. At si Abraham ay nagbantay. Ano po yung una? Stop. Ang pangalawa, you should invite them what their needs. At ang pangatlo, you should work. Amen? Stop, invite, and number 3, you should work. When you invite your guest, you invite yourself to work for them. Amen? Kung inimbitahan mo yung bisita, inimbitahan mo na yung sarili mo. Na yung bisita mo, meron kang tungkulin na yung needs niya, gagawin mo yun. Hindi mo sabihin, bro, ipagtitimpla kita ng kape sa oras na kaantay ng iyong kapatid, wala pang kape. Amen? Hindi gano'n. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nag-alala sa kanya at sabihin mo yung pangailangan niya, gagawin mo ito. Kaya nga, you should work. Ang ginawa ni Abraham, mission into the tent. Ang bilis-bilis ni Abraham, sabi niya, Sarah! And said, make ready! Parang sundalo ito si Abraham. Hindi siya nagpapakanderdasaya. At sabihin niya, Sarah, okay, ako na gagawa. Bilisan mo lang dyan. Ika'y maghanda at magayak na dahil ako'y mahal kita. Sabi na, Sarah! And said, make ready! Sarah, you're ready to fight. And make ready quickly. 3 measure fine meal. Inutusan agad niya si Sarah. Yan ang papakita. Itong si Abraham, hindi talaga under ni Sarah. Hindi siya under the Sarah. Hindi siya under the Sarah. Sapagat inutusan niya si Abraham.
si Sarah, utusan ni Abraham. Kaya ang ginawa naman ni Sarah, pinagluto at pinaghanda ang 3 katao. At pagkatapos ay kumain itong 3 katao. Ang sabi diyan, sa verse 7, and Abraham ran unto the herd and pitched a couch. Yung pinakamagandang tupa, pinakamagandang karne. Tumakbo na naman si Abraham. Ito, baka rami rito si Abraham, no? Takbo ng takbo. Puro run, ang Abraham ran. Hindi naman sinabi, ang Abraham walk. Because of the excitement, Abraham always running. Hala, takbo ng takbo kami nakadroga. Siguro gagawin ko. Kailangan ko ng mga kambing na mga tupa sa mga US. Yung bisita ko talagang bisita mo ng tingin. Ganon si Abraham katindi. Na ano siya, parang napalipaliwa. Pali. So, tabi siya mo ni Sir. Kasi naman kung mabagal mo, baka ang bisita mo yung umalis na. Hindi pa natapos yung paghanda mo, yung bisita mo yung wala na, umalis na pala. Amen? So makita natin that there is excitement in the heart of Abraham, and he did not only stop, he did not only invite, but he also worked for their visitors. Amen. Abraham also worked for their visitors. Kaya ginawa ito ni Abraham, gusto na ipakita ni Abraham na talagang ganoon dapat ang mga mananampalataya sa Diyos. We are being hospitable always. Mahal niyo po ba ang Diyos? Amen. Abraham willing to do his best to the visitors. At sana ganun din naman tayo. If we have visitors, we will do our best. And He will do the rest. And we will do all for the visitors. Hindi pa siya nakatanggap ng kaligtasan, share mo yan. And learn how to give your best. No? Learn how to give your best. Like Abraham sa verse 7, the best meat, the best bread, the best meal Abraham give to that 3 person. Pinaka the best na pinili ni Abraham. At nalaman ni Abraham that this person is not only a person, but these 3 persons, they are messengers of God. They are angels. Amen? Abraham did not know. God said, they are my messengers and they are angels. Kaya po kayo, paano kayo magpapatuloy ng bisita? You treat it warmly or cold lang? Kung wala na kayong pakialam. Katulad po sa exhortation kagabi, kung may puso kayo na nais na maglingkod sa Diyos, hindi ito pusong malamig. Hindi ito pusong confusing. Hindi ito pusong kalusing. Kalyo. Ito'y pusong mapagkumbaba, malambot, handang tumanggap ng bisita, at handang magmahal sa Diyos at ng kapwa mananampalataya. Isipin po ninyo na tayo naligtas sa biyaya ng Panginoon. At napakahalaga na yung kapwa mo, you treat them as yourselves. Amen? Sabi Diyos, love your neighbor as you love yourself. Now, if you did not treat your co-members or the new attenders as yourself, how can you love your neighbor? Sabi doon, love God with all my heart, with all the mind, and with all my soul. Pero din naman, mga kapwa natin, ganoon ang pagmamahal natin. We show the tender mercy. We show the loving kindness of our God. We should stop. We should invite. And we should work for them. For what? For this is the glorification of God. We will not do it for ourselves. We will do it because we love God. We love Jesus in our heart. You invite your guests, you invite yourself. Learn to give your best to the Lord and to one another. You should love one another. You should care for one another. Let us all stand. I hope the life of Abraham na
bigay sa atin yan ng magandang aral. Amen po ba? Amen. Yung buhay ni Abraham maging example sa atin that we will love each other, treat each other warmly with enthusiastic heart and excitement, should love each other, should pray for each other, because if we have members, we'll go here. Sabi nga sa Hebrews chapter 13 verse 5, 13 verse 2, we do not know kung yung mga strangers na yan, maybe they are angels. Hebrews 13 verse 2. Kaya, treat it warmly and with excitement. Handa po ba kayong magmahal sa inyong kapwa? Amen. Handa niyo ba silang i-treat ng warm and excited? Amen? Manong Hill, pakinatawa. Praise the Lord, Manong Hill. Nakikita ko ang laman ng kanyang puso. Nais niya marunong na maglingkod kasama natin dito sa church na ito. And if you do that, you bow your head, yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mata, sa mga tuwid, isipin natin ang biyaya ng Diyos, isipin natin ang kabutihan ng Diyos, lagi natin isipin na kung wala ako, wala ikaw, hindi tayo maging matatag sa tulong ng Diyos. Kailangan natin ang bawat isa. Kailangan natin ang paglilingkod ng bawat isa. Lord God, thank you for your blessings. Thank you for your mercy and grace. Although sometimes we fail, but still, you give us your mercy. You give us your grace. Thank you, God, for the unending love. Thank you, Lord, for you are rich in mercy. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa sa amin na maipadama namin na itong bahay sa bahayan ay tunay na tahanan, Panginoon, ng mga mananampalataya. Na kami ay magkaroon ng pagkakaisa sa paglilingkod sa inyo, to treat each other, to treat the visitors, to stop, to invite them, and to work to them, Panginoon, for your own glory. Namin po pinababa aming sarili. Ikaw lamang, O Diyos, ang tinataas namin sa lugar na ito, sapagkat Ikaw ang Diyos na narapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. And without you, God, we can do nothing. That's why we need your strength, we need your guidance upon us, O Lord. Amen. Lord God, bestow grace upon us, empower us with your Holy Spirit. Nawa ang salita mo ay isa pamuhay sa bawat isa sa amin. At masaya kaming maglingkod sa inyo, Panginoon, habang kami nabubuhay at narito pa sa mundo ito. Lord, we trust you everything, even at this ministry, in the life of Pastor Paul, in the life of Samuel Pong, Samuel June. Continue to bless them, O Lord, and continue to enlarge their properties, O God. Salamat sapagkat may refuge kami in this place. But you are our refuge, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for all the things that you have done unto our life. And all these things, I ask and pray believingly, humbly, in Jesus' name, our Lord and Savior. Lahat po tayo magsabing, Amen. 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 Purihin po ang Diyos. Amen.